Diyos mga kabuli, for today's video, for today's adventure ay mamimingwit nga na naman ako ng isda para kahit paano'y malibre na naman ang ating pangulam. Sumama nga rin pala ngayong araw sa akin itong aking pamangkin na si Boss Oryo dahil kahapon niya pa nga sinabi sa akin na gusto niyang sumama mamingwit, kaya naman ang sabi ko, sige, pagbigyan. Ang kalagayan nga pala ng dagat ngayong araw dito sa amin, bagamat wala pang malakas na hangin dahil sa paparating na bagyong Ramil, ay meron ng malalaking alon. Sinabi ko nga kay Oryo na medyo malalaki na ang alon ngayong araw, baka magpakain ka ng pato, at ang sabi niya sa akin, kaya yan, kaya naman ngayon ito malalaman. Baka medyo malito kayo ng kaunti mga kabuli, ang bidyong ito ng aming pamimingwit ni Oryo ay nung hindi pa nga nakadaan yung bagyong Ramil. Hindi ko nga lang agad na-edit itong video, kaya naman late ko na rin na-i-upload. At nang may upload ko nga itong video ng kasalukuyan, siguro nasa labas na nga ng Philippine Area of Responsibility yung bagyong Ramil. Dito nga lang pala kami namingwit ngayong araw sa medyo malapit, hindi na kami masyadong lumayo. Kaya naman pagkarating nga namin dito sa spot, agad ko nang sinet up itong aking pamingwit, naglagay ng pabigat, naglagay ng 2 kawil. Dating set up lang din ng aking pangawil kung paano ako nakakahuli ng isda. Ang gamit kong nylon ay 0.35, yung taga naman ay 5.64. Diskarte ng paglalagay ng pamain sa aking kawil ay hinahati ko nga lamang yung isang buong hipon. Halagang 60 pesos nga lang kasi itong aking nabiling pamain na hipon, kakaunti, mahirap na baka kulangin. Sa unang paghagis ko nga dito ng aking kawil, ang sabi ko kay Oryo, agsipot-sipot ka, baka sa paghagis ko ng aking kawil ang makuha ang iyong lapayan. Hindi man agad nakahuli, maaga pa naman, no problem. At ang nakahuli na nga ako dito, buinamano, isdang tutukro. Ayos na rin ito dahil nasa medium na rin yung kanyang sukat, pwede na rin itong pandaradagdag. May dumawi nga na naman pala dito sa aking kawil, at sa pangalawang pagkakataon nakahuli na nga ako dito ng 2 pirasong tutukro. 2 pirasong isda pa nga lang yung nahuhuli namin dito. Ang sabi sa akin ni Oryo, parang nahihilo na nga daw siya. Biglang nahilo na nga rin pala dito si Oryo nang dahil sa mga alon. Hito na nga ba ang sinasabi ko? Naplang na nga dito si Oryo, kaya naman pinatulog ko muna, kaya naman hindi na nga niya nakita itong aking pangatlong huling isda, isdang rugso. May dumawi nga na naman pala dito sa aking kawil habang natutulog pa si Oryo. Nakahuli nga na naman pala ako dito ng isdang tutukro. Alalay lang sa paghatak ng kawil dahil may tulog, nakahuli nga na naman pala ako dito ng isdang tutukro, pero maliit, kaya naman tinawag ko nga itong tutukro. At may dumawi nga na naman pala dito sa aking kawil, at nang may angat ko nga ito pala isdang palata. Isdang palata o takiling nga ang tawag namin sa ganitong klaseng isda dito sa amin. Isdang reject nga lang ito dito sa amin, kaya naman pinakawalan ko nga lamang ito, pero bakit sa ibang lugar ay 300 nga daw ito per kilo. At pagkahagis ko nga na naman pala dito ng aking kawil, meron na namang dumawi, nakahuli na naman pala ako dito ng isdang rugso, hindi na naman nakita ni Oryo. Sayang nga ang ganitong pagkakataon para kay Oryo, dahil kapag nakakahuli nga ako ng ganitong good size na rugso ay napapasayaw nga siya dahil sa saya. Nakahuli nga na naman pala ako dito ng isdang tutukro, lumanitag ata ngayon ang isdang tutukro, hindi isdang rugso. Pagkahagis ko nga dito ng aking kawil ay ginising ko na nga muna dito si Oryo dahil parang nananaginip na nga siya, nakarating na ata ng China. Nagmeryenda na nga pala muna kami dito ni Oryo ng baon naming tinapay na nakasupot, yung dati tag sa 6 ngayon ay tag 7 na. Pagkatapos ko nga ditong magmeryenda ay nagpatuloy nga na naman ako sa pamimingwit habang nagmemeryenda pa nga dito si Oryo. Nakahuli nga na naman pala ako dito ng isda, alangan naman isang ibon na ang tawag nga dito sa amin ay isdang galgalis dahil yung kanyang katawan ay madalunot. Pagkatapos nga palang nagmeryenda dito ni Oryo ay parang nakarecover na nga siya mula sa pagkagutom, hindi sa pagkahilo. Marunong na rin talaga tumiknik si Oryo, kaya naman ang makahuli nga ako dito ng isdang good size, tuwang-tuwa na naman siya, simpre busog. At dahil nakarecover na nga dito si Oryo mula sa pagkagutom ay mula sa pagkahilo pala, ay gusto ko munang i-shoutout ang mga nagpapa-shout. Shout out kay Christian Vlog. Shout out sa Cacho at Clavero Patli family dyan sa Herminal. Shout out kay Marian Cortez from Qatar. Shout out kay Romulo Abat Juben. Shout out kay Mr. and Mrs. Nancy and Generoso Credo and kay Janice Credo at Eugene Credo dyan sa Fairfield, California, USA. At kay Emilio Credo dyan sa Damam, Saudi Arabia. Shout out kay Roberos Tobias Barrientos dyan sa Lobo, Batangas. Shout out kay John Digano from Dewi, Bulinao, Pangasinan sa Puro. Shout out kay Salve Marsan kasama. Shout out kay Don Kiko Tik ng Honolulu, Hawaii. Shout out kay Tony Napolitano from Katubig. Shout out kay John Caracas. Shout out kay Slapshack Kaasi from Kalibo, Aklan. Shout out kay Richard Oliveros Tumbaga Vlog. Shout out kay Buloy ng Batang Terminal, Bayakbak. Shout out sa MB Ameli ng Nordic. Shout out kay Mark Castillo from Lipo. Paumanhin na nga ulit kayo mga kabuli dahil halos wala nga na naman akong nasabi dahil lumanitak na naman talaga ang nagpapashout. At balik na nga tayo dito sa aking pamimingwit. May nahuli nga na naman pala ako dito na ang tawag nga dito sa amin ay isdang takriw. Medyo may kaliitan pa nga itong nahuli kong isdang takriw, pero kinuha ko na nga rin yan. Ayoko rin kasing magtampo yung aming pusa, baka hindi na siya manghuli ng marabutit kapag wala akong pasalubong ng maliit na isda. Nakahuli pa nga rin pala ako dito ng isdang manangit na ang tawag nga dito sa amin ay sangitan, hanggang sa naubusan na nga kami dito ng pamain. Medyo maaga pa nga
dito agad na kaming naubusan ng pamain kaya naman kailangan na naming umuwi. Kaya naman bago nga kami umuwi ay binuksan ko na nga muna itong lagayan ko ng isda para makita nyo rin itong nahuli namin kapag na isda. At kahit o kakaunti nga lang itong aming nahuling isda, ang importante habang may pagkakataon ay sinubukan pa rin naming mangisda. Gusto ko nga lang ulit magpasalamat sa inyo mga kabuli dahil sinubaybayan nyo na naman itong aking fishing adventure hanggang dito sa dulo. At sana naman mga kabuli kung nagustuhan nyo nga itong aking video, sana naman huwag nyong kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat po.